Okay kami nahintay. Oh. Diversion Road. Time check 5:55. Doon sa gitna na kami ng Diversion Road. Leso makatugtong na daanan. So continuous yung progress. Meron ng barriers. Everyday vacation. We go back in shape na kasi kailangan talaga na para hindi naman sana kailangan talaga ng katawan magkaroon ng activity dahil sa mga heavy natin na dami mo kumukuha. This is a short video lang din. Siyempre future maganda rito magkaroon ng ng mga mall like kaya lang siyempre maraming madadamay ng mga palayan. Just kailangan talaga ng Pilipinas ngayon yung mga daming populasyon, pero somehow hindi natin mapigilan yung progress ng ating lugar. Fast lane na to, 4 laners. So express road. Heavy equipments na. Hanggang continuous working sila doon sa mga natin, sa mga roads. Si ma'am patuloy na naglalakad. Mandaling araw, taas na pala, 6 o'clock pala, makataas na ng araw. Pwede pa namin naramdaman. Kami ng Makato, bibili ng pandesal, tapos uwi. Yan yung DPWH dito sa parang hindi na nga ito yung diversion road parang ito na talaga yung ito na yung pinakadaanan, main siya highway, so somehow makapagating ang panahon na marami
nag-aabang na ng mga pwesto. I'm pretty sure na magkakaroon ng progress itong lugar namin. Nagbablog lang ako para at least makita nyo lang din ano yung meron, how this place can offer. Uy, malapit na, makato na oh. Kita ko na dulo. Bibilihan namin ng pandesal kasi sabi nila nung araw, sabi ng nanay ko, itong area na to punta namin is talagang nilalakad lang nila 5 feet. So pupunta sila ng simbahan, tapos kasama din yung bakya niya. Sabi niya pagdating niya sa bahay, pagdating niya ng pagbalik na pag-uwi, yung bakya niya marami na sira. Sobrang layo. Imagine mo siguro mga dadaan pa ng ilog, dadaan pa ng Kawilan, Makato. So ang layo nun. Siguro kung bibilangin kung gaano kalayo, siguro mga 17 kilometers siguro. Pasalamat na lang kung mababaw yung ilog, no? Or kung baha, so siyempre pero ganun siya kalayo kasi traverse talaga yung ano, yung Makato na lugar dahil yung Makato isa sa mga pinaka magandang market even before hanggang ngayon. May murang seafoods, mas maganda yung ano niya, yung mga presyo. Parang hanggang ngayon yung marami pa rin tao na tumatangkilik kasi from Kalibo hanggang yung agwat ng lugar, alam mo, siyempre yung mga tao na pupunta ng ibang lugar, makikita mo naman doon sa Makato. Sa Kalibo naman, halimbawa yung Makato, pupunta ng mga tanghalan, ibahay din ganon, malapit ng mga bayan naman siya. And then si Kalibo naman, yung mga pupunta naman doon is yung Banga, Aklan, yung mga kung ano-ano kasi para mas maano siya, mas malapit. Masaan siya mas malapit. So yan o. So ngayon it's easier, mas madali na yung pupunta doon. Buti na lang may kasama tayo, bodyguard. Bira na lang makita yan siguro sa upload lang to sa YouTube natin. Mahala na kayo. Gusto ko lang magkaroon ng memories also, siyempre hindi naman tayo makapag-upload sa Facebook kung lang medyo matagal ito kahaba. So, sa YouTube try natin i-upload siya agad, at least yung journey ko sa araw na ito, a glimpse of our journey. So napag-uusapan ngayon, nakita ko rin sa online na yung mga tao are continuous moving, no? Continuous moving, nagalaw na yung mga tao tuloy-tuloy, and nagiging banding na to ng mga pamilya yung ganito, unlike before. Kasi naalala ko nung ako in 20s, hindi ko to ginagawa kasi sabi ko sa sarili ko nakakapagod siya, which is totoo.
iba naman ang work, something ganyan. Kasi iba yung work ko dati, so iba yung field na work. Yung trabaho ko sa F&B department ako, so more on physical, akyat baba ng hagdan, mag-deliver ng food sa mga rooms. So literally, pagod talaga ako ng physical. Saka yung schedule namin nun is dalawa, morning and then evening. So sabi ko nga parang nagsisi ako, dapat dati ko pa ito ginagawa para at least hanggang ngayon control ko yung aking mga nakaramdaman, no? Kasi right now having issues with my cholesterol na rin. Ano-ano na po yung lumabas nung nagpa-blood camp po tayo. So siguro kung ginawa ko na yun siya, and then inano ko na rin yung aking niregulate ko na lahat, kasi tayo mabisyo din mabisyo talaga tayo din. So hindi ko naman sinabi na sagad, pero madalas. But thankful na lang din ako kasi may supporters tayo na walang sawa na nag-advise sa atin. Siyempre naman mga kapatid ko, lalo na yung bodyguard yan. Kasi kung wala ko sila, hindi ka naman ako mamotivate, diba? Saka also sa mga sa mga tao na nakikita ko sa Facebook natin o sa saan man, sa YouTube, nakaka-inspire din. So it helps a lot. Saka also lalong lalo na sa lahat ng pag makapagpunta po tayo ng simbahan, church po yung pinaka-importante sa akin. Dasal ko araw-araw. Medyo mahaba yung video na to, pero sana hindi ko i-scroll kasi nakaka-relax ito, no? So kita nyo yan, green fields. Ito matatan na ito, napakaganda nito. Light yan, pero napakaganda, diba? May mga konting bahay na rin. So yun, papagod ka na? Malapit na tayo. Hindi tayo tatakbo today, lalakad tayo. Sa alas 6 pa lang pagbalik natin, bigyan natin ng pwersa. Ano, babalik na tayo? Sa'yo yung desisyon, boss. Kara? Balik na lang daw kami. Balik na ulit. Kabila naman kami katawid. So malapit na sana kami dyan sa Makato, pero decided kasi pupunta kami ng beach para ipaligo yung mga bata doon kasi inuubo pa rin sila hanggang ngayon. So although nagtitake ng medications, sabi nila nature is the best medicine. So doon tayo. Simple bahay dito. Tawag namin na payag. Hindi mo tulugan, pwede mo rin tirahan, pero ano lang siya, actually parang yung nagbabantay ka ng mga palayan. Ganito, nabantayan mo sila, diyan ka nakatitira. Napakaganda. Sa mga kaibigan ko dyan sa ibang bansa or sa mga kababayan, kamag-anak ko,
may glimpse kayo, no? Hindi na nakakauwi dyan. Alam ko marami kayo dyan. So siguro may nakauwi na din, pero literally itong daanan na to, it was developed na naman siguro dapat 10 taon. Yung mga 10 taon dapat hindi pa nakauwi. Ito, ako sino man yung mga ano dyan, mga aklano na hindi na pinanganak dito, pero gusto nyo maka-experience ng pure province life, air and everything, no? Tayo, kung may kamag-anak kayo dito, kung sa amang bayan dito, yung Aklan, puntahan nyo, bisitahan nyo ulit. Marami na siyang may mga pagbabago na at magbabago pa. Although yung place is so slow, no, pero minsan hindi mo naman kailangan maging masyadong mabilis. Hindi naman ako nag-discriminate sa lugar na mabilis, katulad ng Boracay, doon ako tumagal 20 years na rin. So sobrang bilis ng progress, no? Sobrang daming tao. Ito sa amin, ito pala yung pinaka-progress in 20 years. Pero it was a huge na pagbabago. Kasi very accessible na po lahat. Usually yung mga daanan, so yun, puntahan nyo na, bisitahan nyo, at least meron kayo na ano ba naman, uwian mo ng isang linggo yung bayan mo. Hindi naman mahirap magbiyahe nga, meron plano na rin dito sa Calibo International Airport. Ganda. Kung saan ka mang dulo ng ano, ng mundo or ng Pilipinas, kung may ano ka, Lubong Aklano, Tagaleso ka man, uyan mo to. Hindi na ako mag-Aklanon kasi ano gusto ko rin maintindihan ng iba yung mga sinasabi ko, kasi para at least I can share it to the world, and also sa mga tao na hindi ko man kakilala, or at least diba, yan, maganda na lang lalabasan ng mga palay. Yan, liit pa lang yan, pero lumalabas na yung mga ano niya. Yan, sigurado tandaanin ito. So itong pananim na to, pangpurgad daw to ng ano, ng baboy nung araw. Naalala ko, sakit. Pati daw tao pwede ipil-ipil yung kanyang bunga. Parang ang bilis mo maglakad meron pa tong continuation mamaya, pero another video na lang siguro yun. Beach naman, pero short video lang siguro kasi gusto ko rin talaga maligo. Yung taas to niya unang araw. Sabihin natin yung autism, no? Kumbaga parang mas lalo siyang nag-enrage ngayong this season, no? Kasi siguro kasi yung mga gadgets natin, ay lumipad, kalimutan mo. Yung tawag dyan sa Aklan is gapay. Hindi ko alam kung ano yung tawag dyan sa may Tagalog.
So pabalik na tayo. So yun nga, napag-usapan din natin si autism, no? Meron kasi kami isang kid na may autism, diagnosed with autism, ASD. And yun, siyempre hindi naman madaling tanggapin, pero we need to, kasi wala eh, buhay natin ganito talaga. Okay na. Oo. Hindi naman natin pwede na i-keep, no? Or pagalingin mo na namang gamot. Yung ano natin, support, no? Is the one thing we can do that. Pero thankful ako, di naman siya ganun kalalakas daw, no? Yung piso ng anak ko. May normal naman yung mga functions ng katawan na lahat. Pero yun lang, yung kanyang attention, hopefully na yung speech delay niya. Kasi as pinatrack din namin yung mga lahi namin, yung meron kami talagang meron talagang kila nanay, meron silang kila uncle. Hindi, sa mother side ko talaga. Sa father side, iba naman. Hindi, di Down syndrome mo. Iba yun, ibang kaso yun. So, yun. So, hindi na nawawala yung circulation. Yun lang, medyo lalo na kasi ng pandemic, no? Yun siguro mga factor din. Pandemic baby, hindi nakalabas ng bahay. And then stress na din, kasama na dun everything. So hindi naman namin hinihigan yan. So ito, kailan kaya ito mag-open, no? Hintay ko ito mag-open. Parang napakalawak na inuman ko, no? May bar and restaurant to, sigurado ako. Kasi may pawis na ako. So pag-usapan namin, ibibideo ko na lang ito na topic namin kasi hindi namin ito madalas pinag-uusapan. Bihira lang yung namin, may time namin ito. We're just very busy pagdating sa bahay. So ayun, kailangan din na magkaroon ng time sa sarili at sa bawat isa. Sacrifice your time instead na magpahinga. Pero well, hindi naman yung pahinga eh. Yung time na talaga na magkaroon ka ng iniinom tayo ng gamot, ano iniinom natin sa ngayon, ano yung pinapanood, meditation and everything. So yun, lahat isang ilabas through walking and expressing. I do this video lang naman kasi nga, topic lang naman din. Tama. Parang ginawa namin na kami, Boy and Chris kami sa daanan. Alright. Naalala nyo ba yun? Nakaroon lang ng topic. Siguro sa mga susunod na mga videos namin, magkakaroon din kami ng topic, no? At least marinig nyo lang. So, i-end ko na tayong video and I hope you enjoy and have a good day everyone and God bless us all. Thank you so much. Bye.